Mali, malisyoso at name-dropping. Ganyang inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkabanggit sa kanyang pangalan sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Pacifico Curly at si Sara Diskaya nang humarap ang mga ito sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa sworn statement ng mga Diskaya, ilan beses umanong binanggit ni Congressman Marvin Rillo si Speaker Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ayon kay Speaker Romualdez, wala siyang kinalaman, wala siyang pahintulot at walang basbas sa mga ganitong gawain. Dagdag pa nito, wala siyang tinanggap at hindi siya tatanggap ng anumang suhol mula sa kanino man. Giit pa nito, wala ring sino man ang kayang manuhol sa kanya. Si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dating House Committee on Appropriations Panel Chairperson, itinanggi rin ang mga akusasyon laban sa kanya. Anya, handa rin umano siyang magpaliwanag sa korte kung kinakailangan dahil subject ng kaso sa Supreme Court at Ombudsman ang 2025 General Appropriations Act. Mariinding itinanggi ni Pasig City Representative Roman Romulo ang aligasyon laban sa kanya na sangkot sa anumang bidding o pamimili ng contractors para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang si Romulo sa mga kongresistang binanggit ng mga Diskaya na tumatanggap umano ng 10 hanggang 25% kickbacks mula sa proyekto matapos manalo sa bidding ang mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Romulo, layon umano ng mga akusasyon ng mga Diskaya na ilihis ang atensyon, ibaling ang sisi at takasan ng pananagutan sa mga isyong kinasasangkutan ng mga ito. Una po, hindi po totoo yun. Hindi po ako nakikialam sa bidding sa aming sa DPWH. Let the people decide na lang at the end of the day. Kasi ano pang masasabi mo, parang he said, she said talaga lumalabas eh. Ilan pang kongresistang idinadawit sa kontrobersya ang naglabas ng kanilang pahayag laban sa mga aligasyong tumatanggap umano sila ng kickbacks mula sa mga proyekto ng Diskaya sa pamahalaan. Si Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro, iginiit na hindi siya kongresista nang ma-award sa mga Diskaya ang DPWH projects at ipinahayag na diversionary tactics lamang ito ng mga sindikato para malihis sa tunay na isyu ng corruption at anomalya sa flood control projects ng DPWH. Dagdag pa ng mambabatas, pinag-iisipan na niya ang paghahain ng reklamo laban sa mga Diskaya dahil sa pagsinungaling at tangkang bahira ng dungis ang kanyang reputasyon. Tila nang gagalaiti naman sa galit si Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar matapos siya idawit ng mga Diskaya sa kontrobersya. Naniniwala itong may political agenda ang pagkasangkot sa kanya. Hindi ako papayag na nakawin ang pera ng taong bayan. Simula noon, Barangay Kagawad, naging kapitan ako, naging konsihal, unang termino bilang kongresista hanggang sa pangalawang termino ko bilang kongresista. Mamamatay ako at maninindigan sa marangal na paglingkod, ang buwis ng tao ibinabalik sa taong bayan. Let the truth come out. If there are irregularities, let be exposed. Mr. Speaker, this is a time for truth. This is a time for accountability, not character assassination. Si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, itinanggi rin ang akusasyon laban sa kanya. Giit pa nito, gagawin niya ang lahat ng legal na paraan upang malinis ang kanyang pangalan at papanagutin ang mga nasa likod ng pagkakalat ng kasinungalingan. 100% na hindi totoo. Yan ang reaksyon naman ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas na balak ring magsampa ng kaso sa mga Diskaya. Dagdag pa nito, walang Diskaya project sa District 5 ng Quezon City kaya kwini-question nito ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Si Romblon Lone District Representative Eleandro Madrona, ipinahayag na wala itong project sa mga Diskaya at kwenestyon ang basihan ng paratang laban sa kanya. Narinig ditong nagkaroon ng bidding ang mga Diskaya sa mga proyekto sa kanilang probinsya pero wala umano siyang kaalaman at pakialam kaugnay nito. Mariinding itinanggi ni Occidental Mindoro Representative Leody Tariela ang pahayag ni Diskaya at ipinahayag na ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan ay tungkulin lamang ng DPWH. Wala rin itong alam at walang kinalaman sa anumang prosesong ito. Si Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia nakikipag-ugnayan na sa kanyang mga abogado para linisin ang kanyang pangalan. Anya, ilalabas din nila sa tamang panahon at forum ang mga ebidensyang magpapatunay na walang basihan ng mga paratang laban sa kanya.
Samantalang si dating San Jose del Monte, Bulacan Congresswoman at ngayon alkalde ng si Florida Robes, itinanggi rin ang aligasyon laban sa kanya at iginiit na walang ghost project sa kanilang lugar. Maghahain din umano ito ng libel case laban sa mga diskaya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.